Glory to God, glory to Christ Jesus. A great evening, afternoon, and morning, everyone. At muli, sumasa inyo po ang ating programa through this Facebook page na kung saan ito po it was entitled ng ating pong Facebook page is all about be a blessing, spread the good news. At syempre sa pamagitan ng platform na ito, no, via Facebook Live. So gamit ang ating pong Facebook page ay ako po minsan pa mag-share sa inyo at patuloy na mag-share sa inyo ng ating pong mga awitin, no? Mga awitin pong kaloob sa atin ng Panginoon. And again, one of my original compositions ang nais ko pong i-share sa inyo tonight. And it was entitled, Si Yahweh Lamang ang Diyos. Kaya shoutout po sa inyong lahat, saan man kayo naroon sa labas ng bansang Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, sa US of A, no? Sa Arab country, anywhere you are in the world. Maging kayo po yung nandiyan sa Australia, London, yan, Singapore, so Indonesia, Malaysia, so saan man po kayo naroon, naway ako po inyong samahan sa atin pong pagsamba sa Panginoong Diyos na atin pong gagawin mamaya-maya kaunti lamang. And regarding po sa atin pong awitin ngayong gabing ito na pinamagatang si Yahweh lamang ang Diyos, meron po akong nais i-quote sa inyo from the scriptures. At ito po yung sinasabi ito po yung kinuha natin in the book of Isaiah, sa aklat ni Propeta Isaías sa kabanatang 45 sa talatang 5 hanggang 6. At sinasabi dito sa ASND na ang ibig sabihin niyan ay ang salita ng Diyos. Ganito pong pagkasabi, atin pong matamang pakinggan at akin pong matamang tutunghayan sa inyong harapan. Atin pong matamang pakinggan, ito pong pagkasabi, ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Maliban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Palalakasin kita kahit hindi mo pa ako nakikilala. Para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. So kung titignan po natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ating tinunghayan na maliwanag pa sa sikat ng araw, na hindi lang po isang beses binabanggit dito yung salitang ako ang Panginoon, di ba? Ang sabi niya, ako ang Panginoon, wala nang iba. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. So kung titignan po natin, hindi lang isang beses no? Kundi, ipa-stand correctly, 4 times na sinasabi dito, na ako ang Diyos, na ako ang Panginoon, no? Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang Panginoon maliban sa akin. Sapagkat tunay nga po, totoo na nag-iisa lamang naman talaga ang Diyos. Kaya marapat lamang na siya'y ating papurihan at sambahin sa pang-araw-araw nating buhay. At sa ating pagpapatuloy, no, magandang tingnan natin yung sinasabi sa the Ten Commandments to illustrate the truth of the fact na kung saan related dito sa ating pangawitin. Ano bang sinasabi, di ba? What is the first 10 commandments? Sabi rito, no? Okay, what is the first commandment? Di ba? Ang sabi dito, no? God began the 10 commandments this way. At yun po yung unang-una. Anong sabi dyan, di ba? Sa Exodus chapter 20, verse 2 to 3, anong sabi dyan? I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. So kung titignan natin, no, yan po yung pinakaunang utos, no? Ang sabi diyan, mga minamahal kong kapatid, yan. What is the first commandment? God began the 10 commandments this way. So sa pamagitan nito, sinimulan ng Panginoon ang 10 utos. Lang sabi niya, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naghango sa inyo, sabi doon, no, sa lupain ng Ehipto. Sa tahanan ng pagkaalipin. Kaya ang sabi doon, huwag kayong magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. Sapagkat wala ng ibang Diyos, kundi siya lamang. At kung titignan natin, no, ang ibig sabihin po ng 10 Commandments, in other words, sa Greek words, it simply means Decalogue. Now, what is a Decalogue in the Bible? In the biblical book of Exodus, sabi rito, no, the original Decalogue or 10 Commandments, no? Yan po yung pag sinabi nating Decalogue, it simply means, no, yung Deca simply means 10. At yun pong logo, Decalogue, it simply means, salitang logo is Word of God. The Scriptures, yung saying. Ibig sabihin, in other words, sa wikang sariling atin na simple nating maunawaan, 10 salita.
10 utos. Yan. So, yan pong ibig sabihin nun ng Dekalogo. 10 salita or 10 utos. Na kung saan yung 10 utos na yan ay pinagkatiwala kay Moises. At ang isa sa napakahalagang utos dyan na dapat nating laging tandaan at huwag nating kalimutan, ilagay sa ating puso't isip, sa ating buong pagkatao, sa pang-araw-araw nating buhay na iisa lamang ang Diyos at wala ng iba. Na siya lamang ang dapat nating paglingkuran at papurihan sa buhay natin magpakailan-kailan pa man. Kaya ngayong gabing ito, no, sa ating pagpapatuloy, atin na pong matamang pakinggan, atin na pong tunghayan ngayon, no, ang awiting ito na kung saan ito po pinamagatang si Yahweh lamang ang Diyos. At tunay nga po na wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya siya po'y ating igalang, parangalan, papurihan at sambahin sa tuwi-tuwi na. Thank you, Jesus. Walang ibang Diyos maliban sa inyo, Panginoon. Yes. Thank you, Lord. Walang ibang Diyos na katulad mo. Walang ibang Diyos na papantay sa'yo. Ikaw si El Shaddai, ang Diyos na buhay. Minsan pa, walang ibang Diyos na katulad mo. Walang ibang Diyos na papantay sa'yo. Ikaw si El Shaddai, ang Diyos na buhay. Si Yahweh lamang ang Diyos na dapat na paglingkuran. Si Yahweh lamang ang Diyos, siya'y purihin at pasalamatan. Patuloy natin awitan ng Panginoon. Walang ibang Diyos na katulad mo. Walang ibang Diyos na papantay sa'yo. Ikaw si El Shaddai, ang Diyos na buhay. Sabi nga po sa awiting ito, si Yahweh lamang ang Diyos na dapat na paglingkuran. Si Yahweh lamang ang Diyos, siya'y purihin at pasalamatan. Sabayan po ninyo ako. Si Yahweh lamang ang Diyos na dapat na paglingkuran. Yeah, yeah. Si Yahweh lamang ang Diyos, siya'y purihin at pasalamatan. Siya'y purihin at pasalamatan. Siya'y purihin at pasalamatan. Minsan pa, siya'y purihin at pasalamatan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Yan po yung awiting na handog ko po sa inyo ngayong gabi ito. Isa sa ating original na awitin, no? Na aking sinulat na kalob sa atin ng Panginoon, na pinamagatang si Yahweh lamang ang Diyos. Si Yahweh, El Shaddai lamang ang Diyos at wala ng iba. Kaya balikan natin, di ba? Kaya nga sinasabi doon sa ikaunang utos, no? Nang sabi doon, akong inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong magkaroon ng Diyos, ng ibang Diyos, maliban ng ibang Panginoon, maliban sa akin. At bilang karagdagan, pinapaalala rin sa atin, katulad ng sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, and it says, sabi sa NIV, sa New International Version, it says like this, Hear, O Israel,
In other words, pag sinabing Hear, O Israel, Shema. No? In other term, ang gamit doon ay Shema. Ibig sabihin, pakinggan mo, dinggin mo. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. At sabi sa verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. So nandyan po yung complete components. Nandyan po yung kompletong sangkap na kung paano natin mamahalin at iibigin ang Diyos. At para mas maliwanag, sabi dito sa wikang sariling atin, makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. At sa atin namang kapanahunan, sa atin namang bansa, no, makinig kayo o mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon. Ang sabi po diyan, no? Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon, sabi dito, no? Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buo ninyong lakas. At yan po yung sinasabi sa ang salita ng Diyos sa Tagalog Contemporary Bible. Ang sabi diyan, uli, no? Mamamayan ng Israel, ng bansang Pilipinas, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon lang. Kaya kung isa lang ang Diyos, marapat lang natin siya na mahalin at ibigin ng buong puso, no? Ng buong kaluluwa, ng buong lakas, and regarding, no, ng buong pag-iisip. At sa pamamagitan niya, naniniwala tayo kapag ginawa natin ang bagay na yan, hindi tayo mahuli sa pagpapala. Hindi tayo mahuli sa mga favor ng Panginoon. When we love the Lord, no, God's favor and blessing will be upon us. Will be bestowed in each and every one of us sa ating buhay. Kaya maraming salamat po for tuning in, for watching this Facebook Live sa pamamagitan po ng gamit nating Facebook page na it is all about be a blessing, spread the good news. At bago ko po makalimutan, so I encourage you, please do subscribe po sa aking YouTube channel. I-search nyo lamang po ang Ed Soriano YT at nandun po yung ating poster na may kita po ninyo. And super thanks in advance sa inyo pong gagawin yan. At ikalawa, no, please do follow our Facebook page. Be a blessing, spread the good news. Gusto mo bang maging biyaya? Gusto bang maging pagpapala sa maraming buhay? So tayo po yung maging tagapaghatid ng mabuting balita. Tayo po yung maging tulay ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kabutihan, kagandahang loob ng Panginoon sa pamamagitan ng mabuti at magandang balita. At naniniwala tayo, when we speak good, good comes in our way. Kaya pag binanggit natin mabuting balita, magandang balita, ang mangyari sa tao ay maganda rin. Ang mangyari sa tao ay mabuti at pabuti ng pabuti. Kaya maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa akin at magayon din naman po sa mga awitin na ibinabahagi ko po sa inyo. So again, ang Diyos po magpala sa ating lahat, no? Saan man tayo naroon, paging sa labas ng bansa Pilipinas, no? Sa probinsya, around Metro Manila. So nawa, huwag natin kalimutan at lagi nating tandaan ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, katulad ng tinunghayan natin sa Isaiah chapter 45, verse 5 and 6. Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. So let us put it into our minds, into our whole being. At tsak yun, lahat ng dakilang bagay, no, ang kanyang favor, and everything, tsak yun, will be added unto us. Again, mabuhay po tayong lahat, at mabuhay ang Panginoong Sus. Ako po si Coach Ed, yan, Soren, Tablada Soriano Jr., nagsasabi sa inyong a big God bless you, and God bless you more and more in Jesus' mighty name. At lahat ng naniniwala at inaangkin na tsak yun, mangyayari sa buhay niya ay magsabi ng malakas at malaking Amen and Amen. Super thanks, everyone.